Na-interrupt po tayo kanina sa mga nanonood doon sa live stream. Napasok po kami ng Luka, amin nung inantay munang umalis. Tita Lils, pa bukas na ho nung sa likod sapagkat may mga papasok ho. Ngayon sa araw pong ito, ika-28 ng Agosto, katulad ng nabanggit ko kahapon, Mother and Son team up ang ating pinagnilayan kahapon, si Santa Monica. At ngayon ay walang iba kung hindi si San Agustin. Reading the narratives about Saint Augustine kahapon ay medyo marami-rami ang pwedeng hong sabihin sa kanya. He was one, if not the most prolific Christian writer in the first millennium of Christianity. Katulad nga ng sinabi ko, he is considered the theologian and the saint, in a sense, of the first millennium of Christianity. Pinanganak siya, the 4th century. Ang pangalan niyang full is Aurelius Augustus, o Augustus, hindi ko maintindihan, from Africa, North Africa, Tagaste. Nabanggit ko na kung sino ang kanyang ama, Patricio, nanay niya Santa Monica. Actually, we really don't know much about him, if not for his own autobiographical writing. Autobiographical sapagkat hindi naman talaga, kumbaga, ang punto or at least ang purpose ng pagsusulat niya ng Confession was to write exactly or in detail and in exact specification kung ano yung kanyang buhay, kung sino ang kanyang pamilya, ang kanyang ginawa at lahat. But rather, it was more of a spiritual journal na para bang isinalaysay niya ang mahabang paglalakbay o ang kanyang naging paglalakbay patungo sa pagiging isang Kristiyano. And it was really a dramatic journey. Pwede nating ilagay sa MMK. Kasi unang-una, he did not start as a Christian. Ang kanyang ina, Santa Monica, Kristiyana, pero siya at the beginning was a Manichaean. Like I said kahapon, bigyan natin na kaunting pansin, ang Manichaeismo, we don't have it now, although some say it still survives somewhere in the middle of Asia, probably in China, but there is no actual report on it, was a religion based on Persia na nung panahon ni Saint Augustine was almost equal to the Mohammedanism, mga Muslim. Ibig sabihin, it was in a sense the vying or contending with Christianity. So dito ho siya unang nahulog. Kaya lamang slowly, listening to the preaching of the Manichaeans, even their own bishop, medyo nakakakita ho siya ng butas. And eventually, katulad ng binanggit ko rin kahapon, he was converted into Christianity thanks to Saint Ambrose of Milan, whom they say is in a way is like Saint Augustine but an older version of Saint Augustine. Bumalik siya sa Hippo and became known as the Bishop of Hippo. So, naging malaki ho ang contribution niya. He influenced Christianity after his time. Lahat ng theologians, lahat ng doctrina and everything they said is influenced by Saint Augustine. But like I said then, marami ho tayong pwedeng pagnilayan. I will just give certain focus on part of, or at least magandang pagnilayan as an initial reflection to the life of Saint Augustine. Unang-una, he was not simply a Manichaean, but he was living, ang nakalagay ho doon sa isang nakasulat, a wanton-full life. Ibig sabihin, puno ng bisyo. Imagine all vices o bisyo na pwede niyong imagine, naroon si San Agustino. At hindi lamang ho, nung siya'y matanda na, kahit bata pa po siya, even at a young age, teenager pa lamang siya, lulong na siya sa napakaraming bisyo
bagay na talagang ipinagdusa ng kanyang ina na si Santa Monica. Kaya lamang, we always give emphasis to this kasi kung papaano siya, sabihin nating kaluko noong siya ay bago maging Kristiyano, ganun naman siya naging kabanal noong siya ay maging isang Kristiyano. Talagang ang nangyari para bang extremes na unang-una ay Tita Litz, paano na pa yung mga pulis nandiyan ho? Para yun ho sa ano. Nung unang-una ay talagang siya ay napakalayo ng kanyang buhay sa Diyos at nangyari, yun nga, bigla siyang napalapit. Bagay na siguro talagang a reminder to each one of us. Wala ho taong ganong kasama na wala na o hindi na maaabot ng biyaya ng Diyos. Lokohan ho namin iyang mga pari. Every time may alam ho kaming mga tao na talagang luko-luko at lahat, at ang lagi namin sinasabi, malay natin, maya-maya, isa iyang San Agustino. Secondly, the influence of another person sa buhay ng isang tao. Alam niyo na ho ito because we have given mention, we have reflected upon this kahapon. Talagang ang ina niya, Santa Monica, was a major factor in the conversion of Saint Augustine. Prayer and sacrifice can really do miracle. At malaking milagro ang nagawa talaga ng pananalangin at pagsasakripisyo ni Santa Monica para kay San Agustino. Huwag ho tayo manghinawa, lalo tigit kapag inaalay natin ito para sa ibang tao. And finally, ang isa sa mga main idea about the doctrines and the teaching of Saint Augustine is the idea of sin and blessing, about evil and goodness. Bagay ho kasi na, kaya nga ho naging attracted siya sa Manichaeism. Napakasimple ng doktrina. May principle ng goodness, may principle ng evil. At ang kanyang, ang turo ng mga Manichaeo, napakasimple. May Diyos na mabuti at may Diyos na masama. Bagay, again, na hinaintindihan ni San Agustin later on sa kanyang pagiging Kristiyano, wala. Iisang Diyos, mabuti. Walang Diyos na maituturing na masama sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kaya lamang, saan galing ang kasamaan? Dito ho, naging maganda o napakalaki na kanyang contribution. Ang contribution niya sa original sin. Hindi ko po bibigyan ng malalim hong pagpapaliwanag, but a simple explanation for reflection is this. Ang sama, ang kasalanan, ang kasamaan na nakikita natin sa paligid, hindi yan galing sa Diyos. Yan ay galing sa pagiging kulang sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tinanggal natin ang Diyos, diyan nagsisimula ang kasamaan. Diyan nagsisimula ang kasalanan. Kaya nga, that was, in a sense, original sin. Nilikha ng Diyos ang taong mabuti at lahat ng nasa tao ay kabutihan. Paano nagkaroon ng kasamaan? Nung magsimula ang tao na mag-isip, tanggalin ko kaya ang utos ng Diyos sa aking buhay? Ako na lang kaya ang masunod, hindi ang kanyang kalooban. Ako na lamang ang gumawa ng katotohanan at hindi ko susundin ang katotohanan ng Diyos. And that is the root of all evil and sin. Kaya nga maganda rin pagninilay para sa atin. Of course, maraming mukha ng kasamaan, hindi lamang ang kasalanan. Ang sama ay pwede nating makita sa pagkilos na hindi nababagay sa dapat. Napakarami nating napapanood sa TV, at nakikita ang kasamaan at lahat. Pero pwede talaga nating sabihin, that evil is only rooted in one certain thing. Ang gumawa niyan, hindi iniisip ang Diyos. Ang nagpapatuloy ng mga bagay na yan, hindi isinasama ang Diyos
sa kanyang pag-iisip, sa kanyang ginagawa. Remember, tanggalin natin ang Diyos. We don't simply remove grace, but we also remove the source of all goodness.